Okay, the session is now being recorded. So the topic that we'll be discussing ngayon, siguro, recall lang natin yon yung nakaraan, mga series diet configuration na tayo, di ba? So magbigay lang ako ng example ng isang parallel, no? Parallel and series combination na, no? Kasi ito ay ano, so start muna tayo as a parallel combination. So dito tayo, no? Wait lang yan. Okay, so this we have the, ay, ba't ganun ang lalim ng clear natin. Yeah. Okay, so meron tayong, okay, lagay ko lang ito yan. Ay, ang lalim. Dito na nga lang sa ano, sa isa. Wait lang. Sa pen ko na lang isusulat. Wait lang ha. Waiting to share my screen. Okay, so let me share my whole screen since this is recorded naman. So anyway, ang topic natin is continuation ng nakaraan, no? I will just continue what we have discussed. Okay, so this is what, ito mas malaki-laki, no? So actually, this is, we have a circuit here. Let's say a 10-volt supply, no? Alin ko lang dito yan. We have a 10-volt supply. We have the 10 volts supply. Then we have 0.33 kilo ohms. Okay, then we have the diode one. Okay, so we have this one. Okay, so meron akong current dito flowing in this direction. And then we have ID1. Okay, so we have this one ulit. Okay, okay, tapos we have this one ulit. Okay, plus and minus PO. Okay, so in this circuit configuration, we will be asking to solve, let's say, determine the following, no? Determine BO, I1, the I sub D1, and I sub D2. Yung ating flow ng current 2. So, ito ay isang example of a parallel configuration. Kasi nung nakaraan, di ba guys, na-discuss natin yung, ano, yung tinatawag na series. Tapos later, I will be showing yung tinatawag na series parallel. Okay. So pag may tanong kayo, just let me know, no? So don't hesitate to ask me. Okay. So ngayon, ano ang kailangan ko? Titingnan ko yung pinaka-orientation natin, no? Ito guys, since ito, we will be using, so kasi we have a applied voltage, no, to establish a current to each diode in the same direction. So we will redraw it in terms of this one. So just like what we know, ito ay 10 volts supply. Now, since ito ay silicon diode, no, ito ay mga SI, alam natin, lalagyan natin ng value yan, no? So ito, i-recall ko lang ito, i-redraw pala, I mean, tas meron kang direction ng current flowing in this, no, direction. We have 0.33 kilo ohms, and then we have this one. We have the
diode again, and another one. Okay, so now, in this scenario, may D1 ka dito, then meron ka dito ng silicon, no? And then meron ka dito in this low, and then this one. Okay, so may ganito, no? And then this one again. Then we have plus and minus here. So therefore, we have the silicon here, and we have the D2, no? So now, ito guys, papalitan ko ng ano, papalitan ko to sup, ng supply, no? Para ayan, no? Kasi silicon dioxide, ano ba ang ano yan? 'Di ba point ano yan? 0.7. So papalitan ko lang parang symbol ng baterya. Okay, so bakit symbol ng baterya? Kasi yan ay ano, yan ay kumbaga sa ano, yan ay ah wait lang yan. Dahil sa ano yan, no? So lagyan natin ng symbol ng baterya. Ay, ba't nagkaganyan? Ano po nga yung baterya? Ay, wait lang ha. Okay, so lagyan ko ng, saan ba yung pinaka brush? Ayan, no? Okay, lagyan natin ng symbol. Ayan. So, ibig sabihin, indicating that is a 0.7 and 0.7 volts in parallel. So, what does it mean? So, una, kailangan ko malaman ang VO ko. Since ito ay in parallel with the 0.7, I can say that in a parallel configuration, our VO is also 0.7 volts. Okay, the reason here, the voltage across parallel element is always the same as the output voltage. Okay, may tanong kayo dyan. Agree ba kayo? Wala ba kayong ano? Wala ba kayong pakithumbs up nga kung walang katanungan, kung malinaw yung part na yon. Okay. So very good, no? Ngayon, dahil nakuha na natin yung BO, kukunin ko muna yung I1. So ang I1 ay nandito sa flow na to. Nasa part na to, no? Yan, ito yung kukunin ko yung I1. So nandito. So may kinalaman yung resistor. So ang gagawin ko dito, dahil meron akong I1, actually, through Ohm's law, ang gagamitin ko lang is what? I will just use my the formula. So paano ko gagamitin yun? So KBL ako, no? Using the KBL or the Kirchhoff's voltage law. So paladaanin ko ng positive 10 volts o minus I1 R, which is the R is the 0.33 kilo ohms. Tapos minus 0.7 volt equivalent to 0. Therefore, I could say that I1 will become 10 minus 0.7 divided by the 0.33 kilo ohms. And this is the voltage. And this is what? In my calculation, that is 28.18 milliampere. Ito yung pinaka kuryente natin, no? Sa I1. So ano ba ang karakteristik ng parallel? Di ba? Pag parallel, magkakaiba ang current. So ibig sabihin, iba ang makukuha natin doon sa ID1 at ID2, no? Okay, so ngayon, kung titignan ko mabuti, ito guys, no? Paano ko malalaman yung ID1 and ID2? Now, assuming diodes of similar characteristic, we have, tandaan nyo guys, no? Dahil yan ay similar characteristic, we can say that the ID1 here also the ID2. Kasi similar lang naman.
Pero actually, pag ginati mo yung I1 sa dalawa, yan yung ID1 plus ID2. No? Kaya masasabi natin na ang ID1 natin ay half nung ating I1 or 28.18 milliampere divided by 2. I think that would be this ID2 to, no? So therefore our ID1 also equivalent to ID2 will be now equivalent to in my calculator that is 14.09 milliampere. So this is the final answer for the current. So this is now an example of a parallel configuration. Okay? Any question? So what did you say, no? Kapag pala na-place natin in parallel, yung current is limited, no, to a safe value of 14.09 milliampere with the same terminal voltage. Sige. Any question ulit? O, magbigay pa ako ng isa pang example hanggang sa ma-master natin ito, no? Okay, paki-ano nga, thumbs up. Although this is recorded, ibibigay ko sa inyo yung recorded video nito. Okay, so ito ay naintindihan naman, no? Very good, no? So ito ay inyinyo ko na. Okay, so sana ay na-screenshot, no? Okay, so ngayon, this is another example. Determine the current I. Actually, mamaya may mga ibibigay na akong problem solving sa inyo para masagutan ninyo. Online naman ang submission nito. And hindi ko naman kayo bibigyan ng deadline, no? As long na, still, hawak niyo pa rin ang oras niyo. Okay, so for the network below. Okay, this is the network, no? For example, we have this circuit. Okay, so ganito ang itsura, no? Ito yung mga halo-halo na, no? Ha. Let's say ganito na yung magiging itsura diyan. Yan. Tapos meron kang 2 point R na 2.2 kilo ohms. We have E1 that is 20 volts. Silicon. Yan. Tapos dito LSIP germanium. Okay, may germanium tayo dito. Then ito ay okay, so meron tayong ganito. Ayan, no? Then meron ka dito na E2 na 4 volts. So how can we solve it? Ang hinahanap dito is yung current. Ito ang direction ng current natin. Papunta dito. Flowing in the circuit. Okay. So how should we answer it? We need to redraw this circuit. Actually, redrawing this circuit means mas madali natin siya ma-analyze. So this is the orientation ng positive ng 20 volts. Okay? Tapos lalagyan natin to ng may resistor dito. Tapos meron ditong V sub R. Then plus and minus, no? Okay, so we have this one. Okay, so ito ay ganito ang orientation nito. That is 0.7 volts. And then we have this one. Ito mag-o-open to. Kasi bakit? We have the reverse. Ito kasi forward bias to. Kapag forward, close. Ito naman tinatawag na reverse. Kasi negative to eh. Positive to. So reverse bias, open. Kaya mag-o-open to. Anong katumbas yan? So parang hindi na kasama ito. So hindi natin isasama yung germanium kasi yan ay nagre-reverse bias. Ito naman yung 4 volts. And then if we will look at the circuit,
meron ka dito, let's say dito, ilagay ko yung ground. So, ito na yung mga hanapin natin without considering the GE. So, by the KVL or the Kirchhoff's voltage law, ang gagawin natin, positive 20, okay, dadaan sa minus 0.7, ah, tapos minus, ito, 4 volts to. Kasi, di ba, positive, negative. Lalabas sa negative sign eh. Minus 4, di ba? So, ito, dahil current ang hinahanap, ay naagad to divided by 2.2 kilo ohms. So, therefore, our current here is what? So, yung current natin, makikita nyo dyan, in my calculation, ilan ba to? 6.95 ampere sa aking kalkulasyon. So, ibig sabihin, doon sa circuit natin, may nagpo-flow tayo na 6.95 ampere. Okay? Do you have any questions so far with this? Okay, no? So, basically, yun yung ano, kumbaga sa ano, the concept ng series and parallel configuration. Okay, may tanong kayo bago tayo pumunta sa susunod na topic, yung tinatawag na clipper and clamper circuit. Question na ito ba ay naintindihan? Yes, anong katanungan? Yes, Jowash. Del yes. Okay. Mm, mm, Ganito kasi yan guys, no? Ganito yan, Mr. Jowash, no? Kung titinan mo, kung i-redo mo yung network, makikita mo yung resulting direction ng current. It will turn on the silicon diode. Kasi bakit? You will look at the positive terminal of the silicon. This is positive. So positive, positive indicates what? This will be turn on or forward bias. Kung siguro ang nilagay ko dito ay negative 20, ito ang mata-turn on. Yung tinatawag. Halimbawa, ito yung ano, halimbawa, dito sa letter B, lalagay ko negative. Ang supply ko will be negative 20. Halimbawa, no? Okay, ang lalabas dito sa circuit, ito yung negative 20. Ang mangyayari, dito lang mag-o-open yung germanium. Kasi, ito yung may orientation ng negative sa negative na 0.3. Kaya kung titingnan kong mabuti yung aking circuit, ito yung lalabas na pinaka, kumbaga sa ano, let's say ito, no, sabihin natin ganito ang orientation. Okay, ang gagawin ko lang, magiging negative 20 yan, minus, or actually plus to, plus 0.3 minus 4 is equivalent to I divided by the 2.2 kilo ohms. Ito na yung lalabas na sagot dyan, no? So therefore, ang magiging current kung ang supply mo ay negative 20. Kasi ito na yung magpo-forward bias. Okay? Nasagot ko ba yung tanong, Mr. Jowash? Okay. Sige, baka may tanong pa kayo. Baka kayo mahihiya. Magtanong na kayo na magtanong. Mm. Sabi ko nga, ano yan eh, ang pagtatanong, okay lang yun. Mm. Kailangan pag hindi klaro, kaya may gusto kayong linawin, it will be it will be talagang napaka ano yun. Ako gusto kong sumasagot ng tanong. Gusto ko yun. Anyway, sige. So dahil wala na kayong tanong, tama no. Proceed tayo dun sa sa pinaka tawag dito. Okay. So anyway guys, no, hindi ako nakapasok kasi nasira yung sasakyan ko. Na bukod dun sa may seminar din ako. Nagkaroon ng problema. Layo ko. Ang hirap mag-commute para sa side ko kung magko-commute ako. Kaya hinintay ko pa maayos sa sakyan. Siguro next week ayos na yun. Baka makapag face to face tayo, no? Kaya ayun, okay lang sa inyo, no? Okay lang ba sa inyo, guys? Na minute ko lang
for the meantime, minute ko muna kayo, ano, kasi sila isakyan ko ngayon. Hindi ako makaalis eh. Di bahay lang ako ngayon. Oo. Eh, kung mag-commute ako layo, galing ako Manila. Mm. Eh, ang hirap sumakay kaya, wala ako, ang hirap sumakay sa Manila. Kung aalis ako sa Manila, maalasin ko na madaling araw. Ano, tapos ganun ka, ano yung pag, pero pag sakay mabilis. So anyway, balik tayo dun sa ano, dito tayo sa Clipper Camper. Okay, so, I think narinig yun na to, no? Anyway, guys, no, narinig yun na ba yung board exam? Sabi nila, ano, maraming mga electronic circuit ang lumabas sa current board exam. No? May mga ganito daw, yung mga simpleng series spiral diode. Sayang pag na, yun, di ba? Madadali lang naman siya. Anyway, pag-aralan natin yung clipper. Ano bang ibig sabihin ng clipper circuit? Okay, ito ang pinaka pwede nating sabihin na clipper. From the word itself, clip, or the ability to cut, di ba? Or to clip, no? The ability to clip a certain portion of the input signal. Tandaan nyo, certain portion lang, no? Ng input signal natin. Okay? Yung signal na yon, di ba, na pumapasok sa ating electronic system. Pero ang condition niya is without distorting the remaining part. So without distorting the remaining part of the alternating waveform, no? Of the alternating waveform, no? Okay. So now, anong halimbawa niyan guys, no? Halimbawa, sa case na to, sa clipper circuit natin, ah possible tayong mag-clip ng certain portion. Siguro I will give an example of a series muna. Then after a series, we will have a parallel. No, para mas madali nating maintindihan yung pinaka konsepto. Halimbawa, ito no, we want to determine the output waveform for the network. Example, determine the output waveform for the network below. So ito yung network o yung circuit below, no? Okay. So ito yon. So meron akong, for example, ito yung analog signal, ito yung input signal. Let's say ito ay 20 volts. This is the zero, isang wavelength. Ito yung maximum amplitude niya na 20 volts. Meron kang T over 2. Then ito yung T. Then ito yung time is the VI, the input voltage, no? Ngayon, ito yung circuit at tinatanong ano na yung magiging output. Okay, ito yung circuit. Take note of the orientation of the circuit, no? Lalo yung mga sign kasi mahalagang mahalaga yan, lalo na kapag nagki-KBL tayo, no? At yung orientation din ng diode. And again, this is an example of a series clipper, no? This is a series clipper para aware kayo na ito ay series clipper. Again, ang purpose ng clipper is to clip a certain portion, no, of the input signal without distorting the remaining part of the waveform. Okay, so anyway, this is the circuit that we have. Then we have the R of a resistor here. Let's say we have a VO, no, or output voltage.
Okay, so we have positive 5 volts to. Okay. So ano ang unang-unang gagawin natin diyan? May dalawang orientation tayo, no? Titingnan natin sa bawat half. May tinatawag na at positive half, may tinatawag at negative half. Okay, no? So ngayon, eto guys, so at dito muna tayo sa positive half o halt, no? No, so dito guys, no, at a certain configuration, so makikita natin at a positive halt or half na lang siguro yan. Okay, so magkakaroon tayo ng ganitong itsura. Ito ay positive and positive. Series to eh. So therefore, ito ang magiging orientation niya. Ito ay mag-act as a closed circuit since ito ay forward bias. Kaya mahalaga ang analysis natin dito. Ngayon, ano ang ba ang analysis natin kapag forward bias? Ano ba ang mangyari sa current? Ano ba ang mangyari sa voltage kapag ikaw ay tinatawag na closed or forward bias? So, ibig sabihin, may kuryente ka. Paano natin malalaman yung kuryente? Kung ito ay 5 volts, no? Then ito ay, for example, ay VI, no? So, hindi, actually, may VI na tayo, yung 20 volts. Given na siya, no? Okay, so ang mangyayari dito, guys, dahil ikaw ay maglo-loop using the KBL, ano ang maging mangyayari? Kapag closed loop, automatically, yung current mo sa diode mo dito is 0 ampere. Di ba? Kasi closed to eh, no? So therefore, kapag chinek mo itong mabuti, no, at gumamit ka ng tinatawag na the KVL. So meron kang KVL, no? So since BI natin is 20, so positive 20 volts plus 5, again, no, nagluloop tayo dito, no? Lalabas ka dito plus 5. Ngayon, ano ang susunod na mangyayari diyan? So automatically dahil ito ay magiging equivalent to V sub R. Tapos pagkatapos ng V sub R, meron kang V sub O. Kasi bakit? This is in parallel. Therefore, we can say that our V sub O, or we call this ano eh, kumbaga sa ano, yung magiging pinaka uh, bagong input signal natin, no? For this case, we have 25 volts, no? So therefore, guys, kung ito na yung magiging answer natin for the output, ah mapapansin nyo guys, from the original setup, na-clip yung aking ano, kumbaga yung 20 na VI, naging 25 volts. So saan napunta? Kasi may tinatawag tayo na DC level. Yung DC level na yun yung itsura ng ating ano, kumbaga sa ano, ng ating battery na 5 volts. Positive yan eh. So nasa positive part yung ating DC level. Ito yon. Ayan. Ito yung 5 volts. So ibig sabihin, nagkaroon tayo ng tinatawag na clipper. Na-clip natin, di ba? So as you can see, ito na yung magiging orientation natin. Okay, at positive up. So meron kang VI plus 5 na DC level. So yan ay 20 plus 5 or equivalent to 25 volts. No? Ngayon, ano naman yung at negative up? Guys, at negative half, para malaman natin susunod, ganito mangyari. At negative half, mag-o-open to. Siyempre, ganun pa rin naman to. Yan. Tapos ito mag-o-open. O, ano bang ibig sabihin kapag open? Magsi-zero ang iyong voltage, ang output voltage, no? Magsi-zero siya. Kasi open to, wala ka ng kuryente. So therefore, our
since this is the current, our V sub R and the V sub O will become zero. So therefore, ito na yung at negative half. Magkakaroon ka dito ng zero volts. And so on and so forth. So yan na yung magiging sagot natin for the output uh, waveform. Kasi waveform ang mga sagot kapag ganito, no? Or pwedeng depende sa tanong, pwedeng ang i-given ko is input at output tapos kayo magde-design ng circuit po, pwede yon. Pero depende sa question. Pero dito, pinatanatanong is an example of a waveform. Okay, question. Magtanong lang kayo ng magtanong. Alin yung hindi malinaw dyan? Paki-thumbs up nga kung malinaw. Thumbs up nga kayo, guys. Sige, ayun, oh. Yung may tanong, sige, magtanong na. Wala naman. Yes, Wesley. Okay, very good, no? Bakit ganito? Bakit naging open? Actually, magandang tanong yun. Kasi ganito, dahil nag-open siya, dahil ito ay positive. Alam mo kung bakit siya nag-open? Kasi ganito, binabago ko yung sign. Kasi di ba sabi ko nga at negative ba? So at negative 5, magiging negative to. Ngayon, yung negative ko to positive, open or close? Forward or ano, reverse? Reverse. Kapag reverse, open. Tama ba? Oh, yun ang reason. Nasagot ko ba yung tanong mo? Oh, yun, oh. So, di ba? So, kaso lang kayo para alis malinaw, titignan nyo lagi dyan yung orientation. Kung ano yung bias niya, forward or reverse. Pag reverse, open. Pag forward, close. O, di ba? Ang dali lang. Ang dali lang pala yung set. Quiz na tayo, no? Parang gusto na mag-quiz eh. Tama ba? Sino dito yung ano, excited na mag-quiz kung sakali na okay na yung sasakyan ko next week? Sino gusto mag-quiz? Ay, wala. Kala ko excited na kayo eh, no? Ang dami pala, no? Pag kinis ko kayo, ang dami. Ang dami na pala ng topic. Kaya na ba? Pwede na nga tayo mag-quiz eh, after nito. So, ready na kayo if ever next week? Hindi pa. Alban. Alban, no? O, kasi parang ang dali lang naman. Sir, ang dali lang naman. No? Parang ang dali naman yan, no? Hindi, magbigay tayo ng example pa. Ah, anyway, ano yan, pwede sa mga square wave o pwede sa mga iba't ibang klase ng waveform, no? Ito yung isang example. Sige, paki-screenshot. Make sure na ito ay meron kayong ano, no? Anyway, recorded to. Para kapag medyo ano, hindi nyo naintindihan, panoorin nyo lang, no? Ipanood nyo lang ito ng ipanood. Okay? Sige. Parang gusto ko na tuloy mag-vlog, no? Parang ang dali i-vlog to, eh, no? Tingin nyo ba pag binalag ko to may makikinig? Pag binalag ko ba to, ipapalo nyo ako, guys. Gawa kaya ako lang ano, papalo nyo ba ako sakali? Sa tingin nyo ba, guys? Ano sa tingin nyo? Pag mga, kahit ano ba, data ko, kahit anong lesson sa engineering, may manonood naman, no? Tingin nyo? Si mga ganito, masarap i-vlog yung ano, to, eh. Mga technique, no? Ano? Kaysa makinig sila sa mga Indiano, di ba? Anyway, sige, i-ano ko na ito. Isa pang example para maano tayo. No? O, isa pang example. Ha. Okay. Halimbawa, ganito, no? What if this is the given? Harap tayo. Ito. Magandang example to. Wait. Square wave, no? O, i-square wave ko. Nakikita to sa oscilloscope, eh. Let's say ito ay 20 volts. Tapos, meron kang makikita dito na naka 10. Okay, so this is yeah. This is negative 10 volts. So actually this is 0 and this is the time and then we are referring to the kalahati ng buong period. Ayan. And ito yung isang buong period, no? So yan guys, no, makikita nyo, ito yung given. Tapos ito yung magiging orientation ng circuit ko. Maglalagay lang ako ng voltahe dito.
na let's say this is also a 20 volts. Tapos ito ay negative 5 or 5 volts rather. Tapos meron ako ditong diode. Again, i-redraw natin yan, no? Para makita nyo rin. Then we have a resistor. Pero dito, sa case na to, merong negative 10, no? So, anong gagawin natin dyan babaya? No? Okay, so meron tayong R, then we have positive and negative VO. Okay, so ngayon, guys, ganito, no? Ah, dito, alam natin, yung VI natin is 20 volts or the input voltage is 20 volts. Yan yung input voltage natin, no? Na dito, kapag chinek mo rin yung battery, ito ay forward bias. Kasi yung positive 20 volts na supply is parehas baga positive to positive kay diode. So meaning to say yan ay forward. Kapag forward again, it means closed. O kapag ganyan, kapag close, lagi niyong iisipin na ang current agad ay 0 ampere, no? 0 ampere agad, no? Kasi close siya. Kapag open, ang nagsisiro yung voltahe. Okay. So ngayon, dahil meron ka ng kumbaga sa yung analysis natin at kapag nag-loop ka dito, alam natin, lalabas ng ito positive 20 plus 5. Then dahil yan ay mag-equivalent to a circuit na kung saan uh, at positive half ulit tayo, no? Tandaan nyo, dalawang half tayo. At positive half, we have positive 20 plus 5, di ba? Minus, di ba? Uh, V sub O is equivalent to 0. So therefore, VO is equivalent to 25 volts. Yan yung kumbaga sa yan yung VO natin. Kasi kung i-redo ko yung circuit, ganito itsura nun. Meron akong baterya dito. Tapos closed circuit. O, ito ang katumbas nun. Ito yung R. Ito yung 5 volts. Ito yung tinatawag natin na 20 volts. Okay. So basically, yan yung ating pinaka given. No? Okay. So yun yung ating kumbaga sa yun yung ating electronic or parang pinaka-positive up natin. Okay? So now, as we continue the discussion, no? So makikita nyo rin dito, guys, no, na meron ka negative up. Kasi kapag nag-negative up ka, ito ang lalabas. Ang gagamitin ko yung negative 10. So ito ang magiging negative half niya at or negative portion niya, no? So ito yung magiging pinaka orientation niya, negative and positive. Bakit? Kasi negative 10 volts ang meron tayo, no? Tapos yung pa rin naman yung yung pinaka DC level natin na 5 volts. Then we have a resistor here. Okay? So this is an example of a positive VO. Then we have equivalent to yan. So ngayon guys, no? Ano ang magiging orientation sa tingin nyo, no? Okay, eto guys, buburahin ko ito, no? Itong part na ito kasi may makikita kayo dito na mag-o-open to eh. Ay, ba't ganito? Wait lang ah. Okay, isa na ba yung ito? I-open natin to. Bakit guys? Kasi negative 10 is what? Negative 10 is open circuit, is reverse. Tandaan nyo dito, at negative 10, nilagay ko dito at negative 10 volts to a positive diode na orientation ng diode, yan ay reverse. Na equivalent ng reverse ay
open. At kapag open, automatically, ang V sub O, V sub R mo ay 0 volts. Kaya kapag direct mo ito mabuti guys, no? Still, kahit sabihin natin nasa 10 volts yan, zero pa rin, no? Kaya ang magiging output natin, dahil ito ay square wave, yun pa rin, no? Na may DC level pa rin tayo, no? Pero dito sa case na to guys, nawala na yung DC level. Bakit? Yung DC level natin na 5 volts will be zero din. Kumbaga, hindi na natin i-consider yung DC level kasi ito yung, ano, yung DC level na 5 volts kasama na naging zero. Naging ano, kumbaga, ano, na wala, no? Naging open din. So, naging 0 volt din. Kaya kapag dinuro ko ito, wala na tayong DC level na i-drawing. But instead, just a waveform indicating at 25 volts, then direkto ka na ng 0 volt. Again, wala na tayong nilagay na DC level. Kasi nga, kasama siya doon sa na wala. Okay, unlike nung kanina, meron, di ba, kung mapansin nyo. So, sinama na natin, no? So, ganyan na rin yung lalabas dyan, no? Okay, so, ayun, no? Sige. So, that is the answer in this case. So, dito, the clipper not only clip off yung 5 volts, but raise the DC level of the signal by 5. So, parang ni-raise na lang niya by 5 automatically. Hindi na tayo ano kayo na may parang level ka of DC. Okay? So, may tanong ba kayo dun, guys? Any question about that? Wala naman kayong tanong. Okay, so, yun, no, that is an example, no, of what is a clipper, no? Okay, so bibigyan ko naman kayo ng parallel clipper. Example of a parallel clipper, no? Okay, question? Any question? I think kayang-kaya naman, ano? Kayang-kaya ba? Pwede na mag-quiz. Pwede na, no? Kasi guys, ganito, minsan may ano kayo, baba, ganito, ano? O, design lang to guys, ha? Papadesign ko kayo, baba. Ano ba, paano kung ganito ang itong example ko? Paano kung example ko ay ganito, no? Meron akong negative, di ko lalagyan ng value, no? As a generic lang. Or babaliktarin ko, no? Magiging positive and negative volts. Ganito, para makita niyo yung iba't ibang klase ng orientation. Tapos meron ako dito na circuit. So paano ang gagawin natin? Kapag let's say ganito ang itsura. No, ito yung circuit natin, this is the R, this is the VO. So lalagay ano ko lang to, no, generic lang ang gagawin ko or parang wala akong gagawin na value. This is only positive and negative V. Okay? So negative and positive diode, no? Okay, if this is the signal, let's say this is the input signal. Ang tanong, what would be the output waveform? If the input signal is in this scenario, we have this one, simply a sinusoidal wave na mayroon kang VI. So what would be the given? So paano yan? So ang gagawin natin, maglulop tayo at positive half. So at positive half. So KVL, di ba? So positive BI minus V. Okay, dahil ito ay what? Reversed. Therefore, automatically, magkakaroon na tayo ng VR na or VO na 0 volt. Okay? 0 volt. So, ibig sabihin, kung i-draw natin yung waveform nito, if this is the waveform,
zero volt, no? Kumbaga sa ano, ito yung zero, yung level, no? So gaganyan muna yan, no? Ngayon, saka tayo magkaka-value at the negative half. Okay, ano magiging value nito at negative half? So babaliktarin ko negative BI kasi papalitan ibabaliktad ko yung ano yung orientation minus B, ayun na, plus, okay. So mangyari dito guys, no? Magkakaroon tayo ng kumbaga sa ano, let's say an example na po pwede nating masabi na value, let's say 0.7, gaya ng ginawa natin kanina, di ba? 'Di ba nakita nyo kanina, we have a certain condition na pwede nating isama depende sa given, no? Or depende, no, sa magiging orientation. Pero dito kasi hindi naman natin ano, kumbaga sa ano, gawin lang nating ideal. O pag ideal, ano lang, no? Pag sinabing ideal to, kumbaga parang B o minus B lang, no? Since this is ideal, no? Pag ideal kasi will act as ano lang, will act as a switch. So, yan, no? So, minus B is equivalent to VO. So, kung titingnan ko yan, yan ay VI plus B. So, that is my output voltage. So, therefore, if I will look, titingnan ko muna yung DC level ko. Sa DC level ko, hindi naman na-cut off, so meron ako. At negative up, meron. So, ito yung, that is, actually, mapupunta yan sa negative kapag ganyan ang orientation. Or something like, for example, no, dahil ganyan ang orientation, I think, no, that would be a, po pwede ko sabihin na yan ay, ah, ah, tawag dito, gaya ng binigay ko example, ano nga ba yung isang example ko kanina, ayan, okay. Dan, mapupunta yan dito sa ilalim. So, magkakaroon ka ng negative B. Kasi negative 5, yan, ang katumbas ito is negative 5, no? Yung DC level mo dito kasi is negative 5 volts. Kapag ang orientation niya sa series ay ganito ang itsura, di ba? Kapag halimbawa, nakaganyan siya, okay, ganito, no? Tapos meron ka ditong BI, okay, no? So, yan ay, ano, kumbaga, nandito yung kanyang DC level na kung 5 volts yun or negative B rather, no? Okay, so let's say this is negative B lang, no? Kasi wala naman tayong value. Okay, so ngayon, I will assume na ito yung DC level natin. Okay, no? Tapos, dahil di ba kanina nag-ano tayo dito? Kung nalilipal nyo, nag-zero tayo dito eh. Tapos, dahil ito ay negative, ito yung magiging BO natin. Ito na ah yung pinaka negative VI plus B. So, yan yung ating magiging output voltage. So, ito na yung magiging waveform. O, pwede na ba mag-quiz? Kamusta guys? Mahirap ba? Naintindihan ba? O mahirap? Naintindihan ba guys? Paki-thumbs up kung naintindihan. Kasi guys, po pwedeng ganito Ang ibibigay kong input at output waveform, kayo magdodrawing ng circuit. Pwedeng ganun. Oo, siguro may ganun ako exam na ano, papa-exam sa inyo, para assignment na i-upload ko. Gagawin ko kayo ng Google Classroom. Mamaya, no? Gagawin ko kayo ng Google Classroom. Gagawin natin ng assignment, no? Sige. So, last topic para rin, para matapos sa itong clipper. Para next week, clamper naman ang topic natin. So, inyo ko lang ito paki ano, parallel clipper tayo. At least, alam na natin yung pinaka ano.
Parallel clipper. Ayan. Okay, in a parallel clipper circuit, no? In a parallel clipper circuit, ito yung pinaka, siguro mabibigay kong example of a parallel clipper. Okay, hanap lang ako ng magandang example. Ito, no? Okay, so halimbawa, sa case na ito, meron akong triangular wave or sawtooth wave na input. Let's say ganito. Ito ay may, kumbaga sa ano, meron kang 16 volts. Meron ka dito na negative 16 volts. And you have a circuit here. You have an R, positive and VI, then negative. Ito ay magkakaroon ka ng, meron ka dito na diode. O, ito ay parallel at ito ang orientation, may battery ka dito. Ayan. Tapos meron ka ditong 4 volts. Tapos meron kang output voltage. Ang tanong syempre, ano ang output waveform? I-draw mo daw ang output waveform of this diode. Okay, ano ba ang ginagawa kapag ganyan, no? Ganito naman guys ang nagiging orientation, okay, ng ating mga diode. Okay, kapag ganito ang orientation, titingin ka dito. Okay, at positive up, ano yan? Reverse bias yan, di ba? Kasi kung titingnan mo to guys, ano to, reverse, positive to negative eh. So kapag reverse bias, open. O, anong katumbas nito kapag open? Ganito ang katumbas ng open circuit. Ganito ang mangyayari. No, kung ire-redraw ko ito, ang lalabas dito parang ganito. Ayan. So ano mangyayari kapag ganyan? So most likely kapag open kasi, nawawala yung effect ng battery, yung DC level natin. Kumbaga sa ano, dedirekta ka agad doon sa BO. Eh kung titingnan natin mabuti, no? Yung BO natin o yung output voltage natin, no? Ay ganito ang mangyayari. Ito yung BI. So mawawala yan. Di ba? So what will happen to the output of an open circuit? Di ba? So basically, kapag ganyan, pag nag-open kasi siya, nagkakaroon ka ng 0 ampere dito for your I sub R. Kasi no, open eh. Di ba? Then ito, yung automatically, yung VR mo, nagiging 0 volt. Yan yung mga instances. So what will happen? So nagiging ano yan eh, BI zero, di ba? Nagiging parang zero din yung ating magiging output. Di ba? So nagiging zero din siya. So wala siyang output, no? So as you can notice, guys, for an open circuit state, o pwede nating masabi na ang BO mo equal to BI. Hindi pa siya magdi-zero. But kasi ito magiging positive BI, di ba? Eh ito, alam naman natin magiging R times R. Magiging zero to. Tapos minus BO. Or di ba parang ang mangyari, dahil ito zero, BI minus BO, kaya pwede ko masabi na ang BI ko is equivalent to BO. O, yan yung mangyayari. So therefore, kung anong input ko, yun ang output voltage waveform ko. No? At positive up. Okay? So ngayon, tingnan natin naman at negative up. Saka natin i-drawing. At negative up. Doon ka palang nagkakaroon ng forward bias. Okay? Doon ka palang nagkakaroon ng forward bias. So kapag nag-forward bias ka, yan ay closed. O anong ibig sabihin ng closed? Ganito ang magiging itsura niyan. Meron ka dito na negative, kasi negative up tayo eh. Negative and positive VI, then syempre resistor,
And then we have this one. Okay, then this one. Okay, then we have positive and negative 4 volts. Then we have, okay, this, again, this is positive and this is negative sa baba. Okay, so meron ka dito na VO, V is equivalent to 4 volts. So automatically, ganyan, ang lalabas, no? So bakit nagkaganyan, guys? Bakit kaya nagkaganyan? Kasi guys, tinan nyo, ah, eto, negative VI minus V. Kumbaga sa ano, ito, parallel to eh. Kung titignan mo yung VO ko pala, by the way, yan ay parallel, no? Parallel yan, no? So, ibig sabihin, pwede ko masabi na ang aking VO, V is equivalent to 4 volt. Kung maglulup ako sa kabila, no? Ngayon, anong magiging current ko, for example, at this case na masasabi natin na ganyan ang itsura, no? So, actually, kapag ganyan, dahil dito, meron kang current na, let's say, as you notice, di ba, sabi nga dito, ano ngayon magiging itsura ng ating output? So, doon tayo sa positive up muna. Maglalagay tayo ng 16 volt din ang aking positive up. Pero don't forget, yung DC level. Lagi-lagi yung unahin, DC level. Ano yung DC level natin? 4 volts. Positive kapag ganyan, orientation na dito sa taas yan. So, ito yung pinaka 4 volts. Okay? Yan yung tinatawag na transition or DC level. This is zero. Pero take note, guys, na ang VO ko, VI ko at positive up. So, nandito yung aking 16. Di ba? So, nandyan yung aking 16, no? Okay, pero tuloy-tuloy lang yan. Lagyan natin dito. Okay, ito yung 16 volts. Positive, no? Ito yung DC level. Okay, kaya kung titingnan ko mabuti, ito na yung pinaka-answer dyan, no? Ito yung 4, ito yung 16. Kasi, di ba, ito yung, kung makikita mo, at negative ba, 4 volts. So, ito na yun. So, basically, kung i-redraw ka pa sa mas simplified, ito na yung pinaka-output waveform natin. This is the 4 volts na nakaganito. Then this is the 16 volts. Okay, so this is the final answer in a parallel clipper. Okay, nakuha ba guys? O medyo mahirap? Kaya ba? Ano nga, kasi isa pa example bago tayo matapos. Kaya ba? Thumbs up nga. Naintindihan ba siya? Okay, isa pa example, para talagang sure na sure na naintindihan. Magbibigay lang ako ng ano ah. Ito baliktad, ang gagawin ko, input-output ang bibigay ko. Okay, halimbawa ito no, ito yung input. Para may idea kayo kung paano gawin. Kasi ito yung input. Okay, ito ay ano, let's say VI to, no? Negative VI. Okay, so yan lang yung yan yung ano input signal. Ibibigay ko output waveform of a bias parallel clipper. Sasabihin naman yan eh, of a parallel clipper na bias. Ibig sabihin ng bias, may DC level. Kasi pag wala siyang DC level. Okay, halimbawa, sa case na ito, ang output waveform niya ay ganito itsura. Tingnan natin no, kung mahuhulaan. No? Okay, halimbawa ito, tapos ito, ito yung kanyang output. Ano kaya iyan? No? Hmm, ano kaya iyan? No? So, ito yung V, kumbaga sa ano,
Yun yung itsura mismo. Okay, ano kaya yan? Ano kaya ang circuit niya? So, ide-design natin yung circuit. Try natin, dahil ito ay parallel bias clipper, pwede ko masabi na ito ay may positive and negative VI. Diba? Tapos, syempre, dahil yan ay, lalagay tayo ng resistor dito for protection. Ngayon, ang titinan ko na lang dito is yung orientation ng diode. No? Okay. So, sa tingin nyo, ano kaya ang lalabas dyan? Kasi kung titingnan ko mabuti, no? Doon pa lang, kapag ganito kasi ang itsura nito, nasa baba, no? Nasa baba siya. Kung ito yung pinaka-zero mo, kasi for example, no? Ibig sabihin, kung ang DC level mo, nandun din mismo, sabi mo, automatically, ang aking magiging analysis dyan, ganito agad ang orientation ng battery. Ganito, no? Kasi di ba alam natin kapag parallel to guys, pag sinabi parallel, nakaganito agad ang ano niyan. Wala, using ko lang. So yung muna, yung orientation muna ng battery. O, 4 volts yan. Or DC level na B, rather. Ayusin ko lang yung drawing ko. So ayusin na natin yung drawing. Okay? So medyo maliit to yan. Okay. Ito yung, ganyan kasi guys, ito ang itsura, nasa baba yan, no? Kapag ganyan ang itsura ng B natin. Ang poproblemahin ko na lang is what? Yung diode. Ano ba itsura ng diode kaya natin? Ano ang magiging orientation? If this is the positive and negative, this is the ground, and this is the negative VO. Okay, kung gagawin kong forward bias, VI minus B, pwede. Kasi ay BI plus B, no? Oh, kasi kung titignan ko guys kung gagawin ko tong forward bias, ang mangyayari niyan at positive up na forward bias, ganito lalabas, positive VI. Tapos, since I will assume that this is a, kasi magka-trial error tayo dyan eh. This is a positive, so yan ay positive BI plus V is equivalent to the VO. Okay. So, ayun, no? Ngayon, ha. So, ano naman ang magiging orientation naman at negative up? Okay, tingnan natin, no? Kapag negative up, negative VI, so mag-open siya. So, mag-open circuit to kapag negative. So, negative VI is equivalent to VO. Di ba? So, ibig sabihin, kung ano yung negative mo, yun yung magiging output voltage mo at negative up. So, at positive up, kung ano yung VI mo, yun yung DC level mo. Okay? So, therefore, guys, masasabi natin, no, na ang VI ko plus B, ito na yun. Actually, ito na yung pinaka-DC level mo. Ito yung tinatawag natin na VI plus B. Inad natin yung DC level eh. So, therefore, tapos nakita natin, nakababa ito. So, matatabi ko na ganito ang orientation niya. So, ito yung circuit nito. Based on my analysis. Oh, this is the circuit of the question. Okay. Any question ulit? Pakitaas nga yung kamay. Baka may katanungan kayo. Kung bakit yan ang sagot. Maliwanag. Sige, mukhang malinaw naman. So, yan muna ang ating magiging lesson. So, ang tanong ko sa inyo, i-stop ko na yung aking
Teka lang, i-add ko kayo dun sa ano. Gagawa ko lang,